Sisimulan ka ng ganito. Freestyle muna. Sino dito yung mga pumunta na naniniwala na kaya kong talunin ni Akata? Taas nyo kamay nyo. Diba? Hindi pa nagsisimula, nabali ko na yung paniniwala. Sa coin toss ako pinili nitong bobo na mama. Alam niya kasi sa battle rap, pre-battle ang aking panata. At the fact na pinauna niya ako, that means nag-iisip siya ng tama. Hindi ka baliw. Paalala ko lang ha, bago ka naging Akata, may 22 battles kang naging bano at naging ulam ng mga troll. Nagtago sa pangalang Nico, full name Nico Nachor. That means kinahiya mo yung pangalan mo, ihumang itanggitol kasi ayaw mong marinig si Arik ng mag-ingay para kay Nicole. Inang ina mo, angas mo, Nicole pangalan mo. Tapos babalik ka dito na Akata, kala mo hindi ka tanga. Kinangina niyan, sabi niya kay Rapian, anong silbi ng pagcha-champion mo sa FRBL? Bumaba ba yung presyo ng bigas? Ha? Ano connect nun? Pag nanalo ka ba, magro-rollback ba yung gas? Ano kalaban nun? Sinabi ni Pistolero kanina na pinauna siya, freestyle ba yung ginawa niya? Kasi ganun ka-talented si Pistolero. Ang freestyle sa kanya is talagang natural sa kanya. I really admire yung freestyle XP ni Pistolero, and it just shows na karapat-dapat talaga siyang naging isabuhay champion. Hats off, ang galing nun. Di lang ako makaget over. Anong Petron? Tangina mo, sa FRBL nanalo, hindi sa eleksyon. Tanginan to, 10K lang yung napalalunan, tapos bibigyan mo ng problema ng bansa kung di ka ba naman isa't kalahating bopis? O sunugan at flip-top champ kaharap mo, ano problema ko, world peace? Oh, champion, sasabihin, naghahabol, ulul. Para sa inyong kaalaman, January pa lang dapat may nakakasa na kaming laban. Kaso tong idol niyong pa-famous, pasimple kong iniilagan. Baka mawala daw yung gutom ng pagiging kampyon at tuluyang mapanghinaan. Kaso nakaraan lang lahat kayo pinakitaan. Kakatunaw lang ni Sendlock sa tiyan ko, di pa ako nalilipasan. Baliw! Kinanginan to, kukumpara nyo estilo ko dito. Ano ba ginagawa nito? Gagamitin niya yung common struggles ng isang artist at itutulak papuntang depression. Then there comes the time na gagawin niya na yung therapy session. Then he will relate that sa common issues ng society, so basically he's using you as a weapon. Pinoprogram kayong maging victim to make you feel that you need that lesson. Shut the fuck up! Pag walang weakness yung kalaban, idadama yung anak, asawa, magulang, lahat ng pwedeng lumabas sa kanyang dila. Kung kailangan patayin, rapin, paulanan ng suntok at sipa. Alam niya kasi yung masakit at yun yung mismong nakakalungkot makita. Kasi lahat yun galing sa taong di nakaranas ng kumpletong pamilya. Wala kang father figure. Iniwang ka na nung bata pa kayo. Walang oras sa'yo si mom, mas importante yung trabaho niya sa'yo. That means wala kang papa, tas di kalab ng mama mo. Mama ni Poison, disgrasyada, tapos mama ko edukada. Love ka ba? Ano mang narating niya sa buhay, yung masakit na katotohanan di mo kayang tanggapin. Malaki ang kaibahan ng batang natustusan lang sa naranasang mahalin. Diba usapang pagmamahal ng ina? Wala tong maipagyayabang miski na ano. At sa puntong to, kaya kitang saktan kahit sabihin ko lang na ang sarap magluto ng mama ko. Yung landing ng punchlines niya, feeling ko lang ang katapusan nito, talagang suntok sa pinaka, wait lang. Play! Hinayaan sa mahal na school ka magstay, pero si Yaya kasama sa family day. What the fuck is up with that? The more na nagdadamay ka ng mahal sa buhay, the more na mabibring up ang iyong loved ones. The more na may binabastos kang anak, the more na madadamay si ritmo sa laban. Pero wag kang mag-alala, hindi ko na ginagawa yan at wala akong planong bumaba dyan. Sapat na sa aking makita kang nabubuhay na parang wala kang iniingatan. Sige, hukayin mo yung buhay ko. Ano makikita mo? Usapang battle rap? Sunugan at flip-top ako may hawak ng kampyonato. Sabi mo, pangarap mo maging artista, ako gumagawa ng gusto mong trabaho. Sa labas nito, meron akong magulang na tuwan-tuwa sa mga ginagawa ko. Tahimik na pamilyado. Asawa at mga anak na laging may laman ng plato. Ngayong ka-therapy session, tignan natin yung mga pinaggagawa mo. Subukan natin kung tatalab yan sa kontento at masayang tao, tarantado. Diba? I knew it. Talagang yung estilo ni Akata, breakdown ni Pistolero.
Sobrang ganda nun kasi nauna siya eh. Tignan natin kung paano mababaliktad ni Akata yun. Feeling ko naman kay Akata, kasi sobrang laki naman ng improvement niya. Tangina, ang ganda pala ng buhay mo eh. Eh, ba't hinahamon mo pa ako? Check ko muna ha. Akata live on stage! That means good morning! This is a wonderful day. Oh, god damn! Battle rap na naman! Nakikita nyo ba tong mga flip-top loyalists agad? Pero kung sang liga, nakikitang nagtatanghal. Sa galaw nyo pa lang, kita na agad. Na yung kinikita nyo, hindi nagtatagal. Sila daw tong mga OG na may malaking paycheck kada laban. Ang iyayabang, astong celebrity pa yung pagsakan. Ganyang bagay, di nyo dapat pinagsisigawan. At pag siningil kayo ng BIR, baka hindi nyo mabayaran. Malaking TF, gago! Kwento mo sa Pagcor at PNP! Kung talagang malaki yan, eh bakit kailangan pang umiligal ng mga bobong tulad ni Tipsy D? Taas kamay, energy ball! Para sa 2,000, first digit, number 4. Tangina, tapos na! Top 5 sa most viewed battle rapper sa buong mundo. Yung kabubuhan, kabilang globo na! Masyado kasi kayong tuwang-tuwa sa average na salary. Mga inutil at gusgusin na seller ng loyalty. May nalalaman pa kayo third generation supremacy. Eh, yung mga battle nyo naman, walang royalty. Kaya nga, 2 times champ ka na't lahat, di ka pa mapanatag. 300k in cash, nawala lang ng ganun sa iyong palad. Di mo ko gayahin, still winning kahit tipirin ng bayad. Because when Arik gives me 10k, after 3 days, 100k na kagad. Pagkat ang pera, dapat minumultiply at di pinangwawasak ng atay. Tell that to your groupmates nang di nila maisipang magpakamatay. Huwag kayong tatanga-tanga na para sa barya, agad-agad na ride or die. Be like Akata, parang nagbebenta ng bansa pagkat talagang malaki ang ROI. Ano? Talagang malaki ang ROI. Putang ina, ang laki ng ROI, di bumalik. Nawawala. Huwag kayong magtaka, ganyan talaga pag tumatanda. Dang ina. Yung ROI, di na bumalik. Tang ina si Arik na bankrupt dahil sa inyo. Ay, pero pukin ang ina mo. Nag-gray ka pa, mukha kang hipopotamo. Sorry kung naalimutan yung sinulat ko, malay mo bumalik din, kwentuhan muna tayo. Okay na yun, sa'yo na yung 30 mil na panalo. I-date mo ng maayos yung asawa mo at itrato mo ng maayos yung mga anak mo. Gusto ko yung mga ganyang pagkatao, kaya nga kita ayaw i-battle, gago, kasi wala akong maayos na matatrabaho. Maayos naman yung buhay mo eh. Ba't kailangan mo pa ako? Kung ako sa'yo, tulungan mo na lang yung mga tropa mo na umayos yung sila katulad mo. Tingnan mo yung mga tropa mo sila Lipcram, sila Poison 13. Tangina, puro gusto magpakamatay. Hindi ka ba marunong magbigay ng maayos na gabay? Tangina, anong klaseng tropahan niya? Nag-aaway pa kayo nila Shernan. Tanginang yan. Bububu kayo ng gang, tapos bandang huli kayo magpaplastikan? Huwag ganun, Brad. Ang pangit nun. Tingnan mo si Lance. 3 anak, walang trabaho pero buhay lahat. Alam mo bakit? Alam mo bakit? May tropa siyang Akata. Putang ina, yung sa ROI, di pa rin dumadating.
hindi ko pinipilit. Sapagkat kung hindi ka kikita, dapat di mo iniisip. Just think of this event. Ang mahal-mahal ng ticket. Halos mapuno yung venue, tapos ganun lang yung TF. Ehem. Tapos yung kay Apex, bawal sabihin, nasa non-disclosure agreement. Pero mas malaki yung binabayad kesa sa atin para sa upgraded 2010 lyricism. Tangina, nakakasmell ako ng hocus-pocus, Mr. Pibus. Para kang negosyanteng nagme-mekos-mekos. Well, I don't give a damn kung may masama ka man na modus. I demand for royalty increase at magbigay ka pa ng bonus. Ano, daming gusto, daming hangarin. Sa ginawa ko, alam niyo naman yung nangyari. Tumaas yung bigayan, sumarap yung pagkain. Kayo tong nakinabang, kaya magpasalamat kayo sa akin. Hindi ko to ginagawa para basta lang magyabang. Alam kong kailangan mo rin kumita. Hindi rin kita tinuturuang manglamang. Tinutulungan lang kitang bumuhay ng pamilya. Sumigaw ng pagbabago, tuturing yung salot sa hip-hop. Tol, mabuti akong tao. Sadyang ginago lang ako sa flip-top. Hindi lang basta pamimintas ang aking binibigkas. Sa sistemang talipandas, tinatangka ko pa kayong iligtas. Kaya, bakit ka magagalit sa akin? Pinaglalaban ko lang karapatan ng battle rapper sa Pinas. Ito'y makabuluhang prinsipyo. Di lang basta pagwawala. I'm the embodiment of truth at wala kayong magagawa. Kahit ilang beses pang may magdeklara ng akatanan grata, epekto ko sa DYD basta-bastang mawawala. Akata effect is real and I know that you all witness. So please, stop crying, Mr. Arik, and let's talk about business. Wow, damn. Nag-joke siya, yes, pero ang di ba? Hindi niya ginagawa yan before. Pero dahil in-upgrade niya yung skills niya as MC, naging full package siya. Tinan mo. He can freestyle, can make people laugh. Para siyang may battle fury, kumbaga. Pag tumira siya, may mga tatamaang iba. Sobrang ironic kasi naghahanap ako ng moment dun sa rounds ni Akata. Sobrang naapektuhan dahil dun sa round 1 ni Pistolero. Pero wala wala akong nakitang sobrang naging impact na nakaapekto sa rounds niya. Aside from dun sa choke niya, pero overall, maganda pa rin yung pinakita niya. So round 1, sinong panalo? I'll give an edge to Pistolero kasi dala niya lang maayos, pero gaibla lang, sobrang onti lang. Ang ayos-ayos daw ng buhay ko. Ba't siya yung gusto ko? Di ka ba nagtataka? Ayusin ko yung buhay mong magulo. Pag binigyan daw siya ng 10k ni Arik, magiging 100k na. Tanginan to, patawa. 10k galing kay Arik, yung 90k galing sa mama niya. Ayun ba yung ROI? Tanginan to, pati si Pibos, tinitira mo pa, masyado kang pa-cute. Bad trip ka lang kasi pinagsuot ka niya ng jersey sa photoshoot. Tinanggap mo pa rin yung battle kasi kailangan mo ng pang bills. Kahit dun sa poster, mukha kang endorser ng Hot Wheels. Tangina mo. Biggest flex niya bilang gangsta, nanapak daw siya ng tulog na gwardya. Puta, lupit nun, parts. Nanapak ka na lang ng guard yung hindi pa on guard. Tangina. Kasi the fact na kinuwento niya yun sa flip top, sa vlog, kay Dog Brock, that means proud ka. And it also means na lahat kayo panis. Sinapak ko yung gwardya ng subdivision namin. Ganun ako kabangis. Ulul, hindi yan gangsta shit. Tawag dyan, gangsta shish. Tanginan to, kala mo, sampalin ko kaya mukha mo, tol. Oh. Tanginan to, subdivision gangster. Kala mo talaga nagpapaulan ng bala? May pahud-hud pa, tas yung hood nyo may gwardya. Gago tol dun sa hood, pag may riot, nagsusumpa ka, no? Kaya nagbabatuan ng pillbox, bote, bato. Kala mo talaga palabas. Doon sa hood nyo, pag may riot, nagpupukulan ng Aqua Plus. Kanina to, kung makapagkwento, kala mo talaga pandiinan. Mga gangster na tambay sa milk tea, tapos pag kumalembang yung barangay, mag-uuwian. Gago! Kanina mo.
Nakulong daw siya dahil nanaksak siya ng walang dahilan. Ano dahilan mo? Proud? Ulul. Pagiging matapang at sutil, hindi pareho. Ilang ulit mang ikwento, wala pa rin nakakabilib sa ulupong na to. Kung nasanay sa areglo dahil para sa respeto, handang alang-alang yung kalayaan kasi may tutubos sa'yo. Diba? Hindi ka matapang. Spoiled bitch ka lang. 35 anyos na pamilyadong nakatira pa din sa bahay ni mama. Puta ang galing. Senyoritong inutil na walang iniintinding bayarin. Ultimo needs ng apo, sagot ni lola kasi wala kang alam gawin. Magsisenyor na yung mama mo, nagpapagatas pa rin. Tapos sasabihin mo, hindi ka nagutom? Yun mismo yung katwirang alanganin. Kung nabuhay ka lang ng nakalahad, huwag ka nang umasa na pala rin. Ultimo sarili mong pamilya, di ikaw nagtataguyod at yun yung mismong kaibahan natin. Oo, di ka nagutom, pero di din ikaw yung nagpapakain. Ano? Magsakitan tayo! Tangina, puro yabang si Gago, laman ng kanyang plato, niyayabang ng pasigaw. Niwala kang ang ideya kung saan galing yung pagkaing lumitaw. Nakakadiri daw maging tao, laging sambit niya't bitaw, pero sa pananaw ng may prinsipyong tao, nakakadiri maging ikaw. Tangina, malaking bahay, marangyang buhay, pero sa likod ng pintong pinakikita mo sa amin, yan yung tunay na nangyayari. Mga kapatid mo, may kanya-kanya ng buhay. Kwarto mo lang, hindi nababakante. Mga mahal mo sa buhay, tingin sa'yo, perwisyo at irresponsable. May tinutulugan kang malambot na higaan, pero wala kang karapatang maging komportable. Na? Ang ina mo, kaya kitang saktan mentally, emotionally, o kahit umabot pa tayo sa pisikalan. Oh, putang ina yung attitude ko, baka ma-question. Binibigyan ko lang kayo ng pagkakataong bigyan pa siya ng simpatsya. Hindi niyo pa ba gets yun? This dude is feeling pain right now dahil totoo lahat ng na-mention at para mailabas mo yung init, ako na nag-apply ng tension. Ilabas mo yan, bro! Pistol here! Ang tension! Gago! Wala na akong pension! Matagal na, 3 years na bro! Ako nagbabayad ng bills. Wait, excited na excited si Akata sa rounds niya eh. Round 2, pistolero. Parang mas inamplify pa niya yung angle na kahit na marangya ang buhay ni Akata, meron pa ring tinatagong lungkot. Ang tingin sa kanya ng pamilya niya is loser pa rin, even though ganun ang status nila sa buhay. Tignan natin yung round 2 ni Akata kasi excited na excited siya. Ibalik natin ng onte. Pistol here! Ang tension! Gago! Wala na akong pension! Matagal na, 3 years na bro! Ako nagbabayad ng bills ng aming mansyon! Kinginan to, ba't ako lalayas dun eh? Kami nagpatayo nun! Yung mga magulang ko nasa Amerika na, ako na lang nandito! Bobo pala to eh, porket wala kayong bahay na malaki. Sisisihin mo ako sa pagiging senyorito? Parang kasalanan ko naman yun! Wala to eh. Yan na ba yung pistol here in full effect? Tangina yung amat sang week, hindi ko madetect. Tipong you ain't the shit kahit ilang ulit i-inject. Di mo man lang na-reach kahit kalahati ng aking in-expect. Isang balahibo sa katawan, no? Di ako tinasan. Tangina mo, Mang! Wala na bang ilalakas yan? Mahigit 1 taon na akong nagpaka-sober sa battle, tapos yung relapse, wannabe preacher na rapper lang. Goals hustle! Hirap ka na nga umiscore, ang dami mo pang pasaring na sinasabi. Income mo sa buhay, ito pinaka-source. Pwes kung saan ka kumakain, dun ako tumatae. Wak as fuck, mahina. Isa kang putang inang dork. Pinagtatanggol mo lang si Enigma kasi takot kang mawalan ng work. Tingin mo talaga dito, Chong, maayos na karir? Porket ikay naging kampiyon / employee of the year. Isipin mo, para lang ikay labis na sumaya, ginawa ka pang profile picture ng kumpanya. Ito naman si Gonggong, tuwang-tuwa naman, kahit na yung iyong pagiging champ,
Parang J-Black lang, hindi ramdam, walang ni isang may pakialam. Wala kang pinagkaiba sa talent, nakapalit lang ay shoutout. Para sa water refilling, tinabla mo isa buhay at mas pinili mo blackout. Tapos ngayon, yung iniisip, PSP naman gagawin mong backup. Porket ramdam mo na rin na yung flip top malapit ng mabankrupt. Oh, ano? Sa akin yung sisisi? Dahil sa nagawa kong paninira? Kasalanan ko ba kung yung naging papel ko kontrabida? Tapos hindi nyo maamin na kayo itong mga pabida ang totoong dahilan kung ba't yung liga humina. 10 years ago, yung eksena nag-explode, talagang damang, kaboom. Kaso yung momentum nag-load nung may mga indigents na sa VIP room. Dati yung mga laban sobrang ganda. Piniperata, binibenta bilang DVD. Nung lumabas inyong mga pagmumuka, di na kinopya kasi naging literal pang bangketa yung quality. Yung scene, naging dirty nung mga squatting, nag-carry on. Evolution, naging very wrong. Yung battle rap bumalik sa pagiging Jejemon. Buti pa yung mga nasa music industry. Magtagalog lang ng international track, papaldo na. Yung mga battle MC hanggang ngayon, yung suporta sa crowd, nililimos pa. Kaya huwag kang umasta na akala mo kung sino kang legit. Gago mga tulad mo na rapper, hindi magmamatter sa mata ng elite. Masyado nyo lang gino-glorify yung iilang battle MC na yung buhay na paganda. Even though statistics don't lie, na mas marami pa rin yung mga napasama. Tignan mo sila Andy G. Check nyo yung mga stories ng From Riches to Rags. Mga dating iles na bumabattle na lang para mag-drugs. Nang makita nyong maigi, naiilan lang yung may swerteng natanggap. At mas marami pa rin sa kapatid natin yung natulad kay Sak. Kaya di porket battle MC ka na, instant VIP ka na. Paulit-ulit ka pa rin magtatangka, magpumiglas kumawala sa kadena ng pagiging alipin sa mahirap na bansa. Itong entabladong to, ginawa lang para sa general audience. Kaya kung proud na proud ka sa yung pagiging battle rapper, nakakatawa. Kasi aminin mo man o hindi, ito'y trabaho ng tanga! Kaya nga bagay na bagay sa'yo eh. Kasi yung buhay mo sobrang boring. Yung interview mo kay Dog Brack, para ka nagturo sa tao kung paano maging bonjing. Pero salute! Naunawaan ko ang iyong mga pagsusumikap. Dahil sa'yo, naintindihan ko kung paano maging autistic na mahirap. Mongoloid na lumaki sa eskinita. Kuya Josh na walang hasyenda Luisita. Ang kinalabasan, mataba at mahina, wala pang karisma. Ika'y sakto nga lang bilang ekstrang artista. Dagdag tao sa eksena, papel na walang kwenta, kontratang walang letra, putang ina, mura na nga, hindi pa mabenta. Ano? Sakit? Gago, sarap mo nga sa rin. 2 times champion at lahat, supporting cast ka pa rin. Habang ako, sagad pagkalokot praning, handang patayin maging si Coco Martin. Tingin mo kahanay niyo ako? Hell no! Tingin ko sa inyo mga utak ipis na pinag-aaralan ko habang nagdadamayan ng mga misis. Kaya sige lang, galingan nyo pa sa paggawa ng mga kwento tsaka chismis nang lalo yung mas mapaganda yung ginagawa kong battle rap thesis. Tanggalin mo yung piring. Tingnan mo paano mo nagawa. Kumakausap ka ng dingding, mag-isa kang nagsasalita. Laman ng iyong isipin, panay pagkukupal pa. Sabay iyong tingin, normal ka. Tarantado, hindi ka matino. Katulad lang kita.
Parehong sintu-sinto, kaso may pinag-aralan yung isa. Kaya, kung wala kang degree, shut up na lang. Pagkat mga opinion mo di magiging valid hanggat middle class ka lang. Round 3. Kaya pala excited siya sa rounds niya eh. Talagang handang-handa na siyang iputok din kay Pistolero yung bala niya eh. Feeling ko medyo binaon niya ng onte si Pistolero eh. Kaya excited ako sa sasabihin ni Pistolero. Medyo mabigat yung round na yun, and to be honest, kay Akat ako ibibigay yung round 2. He dominated that round 2. Yun yung pinakamalakas niyang round. Pati si Andy G, dinamay. Dinamay niya din. Porket kinaladkad niya yung QC, makikisabit ka din. Di ba, pansin niyo ba kung sino-sino nirereklamo? Ang lupit ng banat mo, par. Pati yung pagpaparapol ni Tipsy din ng konche, dinamay para makapagpaandar. Tanginan to. Round 1 at round 2, napakinggan nyo. Lahat ng masasakit kong sinabi, buong buo niyang sinalo. Ngayong round 3, di na ako magpapatumpik-tumpik pa. Pag-usapan natin yung corn beef, tangina mo. Tanginan to, nagrarant sa sulugan. Corn beef lang daw pinakain sa kanila nung ahon. Talaga ba? Putangina mo, nung dinner si Lanceta, nakapila na sa buffet, di pa nilalabas yung lechon sa kahon. Tangina, corn beef lang pinakain sa amin, ba't naman ganun? Malamang, putangina mo, ano ba trip mong almusal nun? Tangina mo, nagtatago na lang tayo sa resort para mairaos yung event, tas gigising ka, nakala mo taga ron. Demanding kay Ari kang puta, papa mo ba yun? Breakfast nga, breakfast. Ano ba gusto mo? Ipagluto ka ng cheeseburger, toasted bread with lettuce, tomato at extra sauce? Sa drinks may tubig, coffee, lemon at extra juice? Puta, lupit naman ni boss. May ma-issue pag kinapos. Basta bilang na may beef, kahit corn beef, pinatos. Diba? Quarantine battles, pandemic. Tinawag niyang praning yung mga tao, gawa-gawang sakit lang daw kanyang kinokondena. Tapos nung nasa sunugan ka na, sasabihin mo dahil sa flip-top nagka-COVID ka? Tanginan to, mga para lang makapanira, naging believer ka bigla. Gago, di ka nawalan ng panlasa, ang nawala sa'yo hiya. Pagkatapos ng laban mo kay Masta, may poison ka pa, bakit hindi ka nagsalita? Tangina, sa flip-top daw nakuha yung COVID, pero doon pinakalat sa kabila. Wanna know why? Kasi yun yung mga reason kung bakit yung sunugan ay nagka-interest. You're against number 1 league at kanila mismo yung na-witness. Yung motibo at yung hype sapat na para sila ay mag-invest. Nagtitrigger ka ng competition, healthy ka sa business. Ang ina. Tinatawag niya kaming battle rap slave kanina pa. Pero kami pa talaga? Ilang libo lang dinagdag ng sunugan sa TF mo, masaya ka na. Pinagsisigawan niya sa sunugan, sa kumu, na yung kinikita niya sa flip-top barya habang nagtatrabaho ka para sa 2 kumpanya, tanga! Ano? Sino ngayon ang most used? Ikaw. Pero tuwan-tuwa ka kasi ikaw ang bida. Astang savior ng sunugan habang sinasalba yung kabilang liga. Round 1, typical na rima. Round 2, damay pamilya. Pag yung round 3, humihina. Siyempre, back to you, Enigma. Pansin nyo ba? Boring yung mga Akata battles pag yung flip-top hindi niya tinitira. Sama mo pa yung uprising, 3G, Sisinyo para yung issue mas mabisa. Kaya kahit kanino ka pa mangamuhan o kahit kaninong liga ka pa pumila, flip-top pa rin ang dahilan kung bakit ka kumikita, hipokrito. Ano? Laban niya kay Apok. Sinadya niyang i-trigger si Apok nang idamay yung uprising sa verso niya. Ang dami mong sinabi, nirebatan ka lang ng eto ka. Di ba? Tanginan to, atapang atao porkit abound si Raawat. Okay lang kahit mukha siyang tanga. O ba't ngayon hindi mo tinitesting yan sa papalagan ka, ano? Ha? Sutukan tayo? Ha? Oh, that's what I'm talking about. He's always waiting for that opportunity. Nung sinabi ko siyang sasampalin ko siya, mukha agad pinansalo. Nung hinamon ko ng suntukan, sagot agad, tara ano. Basang-basa kita, tarantado, wag ako. Alam kong nag-aantay ka na lang ng papatol sa'yo. Kasi
Kasi pag sinapak ko to ngayon, kinabukasan sikat siya. Sabay hashtag Akata Effect yung mga bobong fans niya. Eto, nagtuturo ng daan palabas ng depression. Naghahanap lang to ng damay. Pinagsisigawan yung peace of mind habang nagpaparami ng kaaway. Tangina kung sino-sino dinadamay para lamang kumonekta. Yung hindi kayang abutin, dinadaan sa pagprotesta, bistado na rototorepa. Wala kang karapatang magreklamo kung ikaw mismo yung problema. Tangina sa mga nanamantala ng init, hindi nyo na magagamit to. Kung taging kasiraan lang ng iba ang siyang nagiging kabig nyo. Pwes ako naman magtatanong, Apex, sana maging tapat ka sa narito. Tama pa rin ba si Akata o mali mga sinabi mo? Wow. Maganda yung panapos ni, yung round 3 ni Pistolero. Ala. Excited ako sa round ni Akata. Tignan natin. Ay, nako! Bobo talaga to! Ang dami niyang binabanggit tungkol sa style ko ng pakikipag-battle. Kung sino-sino daw yung tina-target. Tanginang mo, ganun talaga kapag marunong ka mag-market. Buti nga dahil sa ginawa kong init, muli kayong nagka-budget. Dahil sa ginawa kong issue, yung flip-top nagkaroon ng parang racket. Shit! Puki ng ina, ano pa yung mga sinabi mo? Ang dami kasi kaya di ko na matandaan, pero yun nga, pinatulan lang kita kasi wala na akong magawa. At hindi totoo yung mga sinasabi mong nakaasa pa rin ako sa aking ina. Kasi ang totoo, meron akong empleyado, 5, kumikita ng tagsi 50 tapos 30 sa akin, 20 sa kanila. Ganon ako ka-scammer. At proud ako dun, brother. Marunong ako mag-market ng hassle nang hindi ka nahahassle. At tangina mo ka. Ano ba yun? Who the fuck you think you are para magbigay ng leksyon? Can't you even see the fact na wala ka pang maayos na direksyon? 50 plus battle, putang ina. Di ka pa kontento dun? Mas dinadaig mo pa ata sila sa pagiging takam sa atensyon. Puta, for you to become like that, I think you have too much to endure. Bulbuling ka na lahat sa battle rap, di ka pa nagmamature. Porket validation ng tao, hindi mo lang na-secure. At mas pinag-usapan nila ako, kaya bigla kang insecure. Kinulang ka ba sa papure ng bossing mong singkit? Kaya ako napagbalingan ng naipon mong ngit-ngit. Pues imbis na magalit, awa na dama ko sa aking dibdib. Pare, huwag ka kasi sa akin malalamin at baka mamatay ka sa inggit. Tangina. Baka mamatay ka sa inggit. Tangina yan. Ang dami mong pinaghihirapan. Ang dami mong ginagawa sa buhay. Habang ako gigising ng kahit anong oras ko gusto. Tapos bayad lahat ng bills. Putang ina. 24 hours a day. 1 hour lang akong nagche-check ng bangko para kumuha ng pera. Tapos yung 23 hours, bahala na kung ano yung eksena. Kaya huwag kayong maniwala kay Bugoy na dapat mag-focus ka sa buhay. Dapat relax lang. Bakit ka magpapayaman kung pwede namang libre na lahat? Tangina malapit na magkagera, magpapayaman ka pa? Putang ina mo malapit na magkagera, ang taba-taba mo pa? Paano ka lalaban yun? Tanginang to. Lala mo. Bakit ka ganyan? Ang dami mong sa what to do and what's not, ang dami mong satsat. Disiplina, responsibilidad, hindi mo nga kayang magpapayat. Ay na. Sa healthy living, wala kang understanding. Kaya stress eating, ginagawa niyong family bonding. Ganyang katawan, pag nagpawis, malapot. May mga marka pa ng galis at mga kamot. High blood diabetes, di ka ba natatakot?
Pag inabot ka ng krisis, kanino ka buburaot? Yan yung diet, di mo kayang magpalit. Paano pag yung mga anak mo nagaya yan, tapos sila nagkasakit? Sa Facebook, si Lord, tatawagan mo na naman ulit. Kasalanan ba ng Diyos kung bilang ama, hindi ka physically fit? Tangina mo, mag-push up ka rin kasi. Jumping jack pa minsan-minsan. Tanginan to. Ano pa? Ang dami kong nasulat na wala eh. Pero tangina, solid talaga. Isipin mo, champion ka, tapos wala akong panalo, magkaharap tayong dalawa. Ganun pala talaga kapag wala ka ng pakialam sa madla. Haangat ka ng aangat, tapos malulula ka bigla. Parang nangyari sa akin noong nakaraan lang, nandiri ako sa inyong lahat. Sabi ko, tangina, sanay ako sa hate, bakit nyo ako gusto? Kaya kung akala mo nagpapapansin ako dito, ayan, sinira ko na para sa'yo. Wala talaga akong pakialam sa mga yan. Ikaw 2 taong ka ng kampiyon. Gusto mo pa rin makipagsukatan ng sungay? Sino mas magaling sa atin dalawa? Di ka pa nauumay. Ako pag di pinayaran ng tama, doon lang ako gagawa ng hukay. Wala na akong paki sa kultura kasi may anak na akong binubuhay! Okay ng ina mo. Ang galing ng mga sulat mo ha, pero hindi totoo lahat ng sinabi mo. Solid. Pero mali talaga. Ang ganda ng pagkagawa, talagang naniniwala akong professional ka na. Isa ka ng professional na tanga. Ang galing eh. Battle MC na Battle MC. Mongoloid talaga. Isipin mo kung may mga normal na tao na gumagawa ng pinaggagawa natin dito sa gitna. Ang lala nun, pre! Isipin mo lahat nagbabars? Kahit nagtitinda lang ng kape? Ano na yung akatan, di na nananakit ha? Baka bigla pa kayo maghanap ng, nasaan na yung nakakasakit na siya? Wala na tayong magagawa, gumaling na eh. Tapos na ako sa lonely stage, brah. Okay na ako ngayon. Kaya nga, saya-saya ko na lang ginagawa to eh. Hassle-free. Tangina. Putang ina, nawala talaga. Raistag, hindi na kita tayo ulit sa gapo ha. Tangina, kala ko ikaw yung makakalabang ko eh. Kikeguin sana kita. Ano? Okay, that's all folks. I hope you all entertained. Thank you. Ang mananalo ng 30,000 pesos, ang binoto ng hurado, 5-0 para kay Pistolero. So, di ko napapanoorin pa yung judging. Siguro yung ano ko na lang, yung naramdaman ko during that battle, I was really entertained. Happy ako sa performance ng dalawa. Something na hindi ko na feel for the longest time. There were lines na I'd like to say thank you kay Akata kasi Akata gave gem during that battle. It doesn't think about anyone. And I think that's very powerful. Lalo na sa ibang mga bagay, not just battle rap. Sometimes, meron kang gustong gawin, but hindi mo siya nagagawa because takot ka kung anong sabihin sa'yo ng mga tao. Ano kayang iniisip na itong mga tao sa akin? Sobrang impactful siya because sometimes it happens to me as well. Madami akong bagay na trinay, but I eventually quit because nakarinig ako ng mga negative na sinasabi. And I'm trying to be better, pero yung sinabi doon ni Akata, just wanted to really appreciate you, Akata. By the way, kilala ko yung sister mo. Sinabi ko sa kanya na idol kita. Ang ginawa niya is, chinat ka niya ata, tapos gumawa ka ng fan sign, and na-appreciate ko yun. Thank you very much. First, ikaw yung pinaka-first na battle MC na
gumawa ng ganyan sa akin as a fan. So thank you very much. Disclaimer lang, it was all my opinion and I wanted to say thank you sa PSP for uploading this video to YouTube. Flip Top as well for making this happen. I mean, wala akong ganto ngayon if not because of Enigma. Thank you very much guys for watching. Have a nice one. Bye bye.